So, mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi tumingin sa iba. Okay? So, siguro lahat naman ng kababaihan dito, yan ang hiling. Tumigil na sa pambababae, tumigil na sa kalokohan, tumigil na sa kung ano-ano mga hindi makakatulong na bagay sa isang relasyon ang isang lalaki. So, mga kamamay, sa videong ito, aking ibibigay sa inyo ang mga kailangan nyong gawin, kailangan nyo dapat matugunan o i-address sa isang lalaki upang sa ganon, maiwasan na po ng isang lalaki ang pambababae o tumingin sa iba. Okay? So mga kamamay, bago natin simulan to, meron tayong isang subscriber dito na nasasamaan siguro sa gupit natin. So, kamamay, pasensya na po kayo kung medyo pang grade 1 yung panggupit natin o yung gupit natin. So, mega shoutout sa iyo. Well, hindi naman ako nagtatampo, hindi naman ako sumamalo, pero sa akin lang, wala eh. Hindi tayo ganong kagwapo, hindi tayo ganong kagandahang lalaki. Well, gayun pa man, salamat pa rin at nagiging honest ka, nagiging tapat ka dito sa ating mga videos. Okay, anyway, so mega shoutout sa iyo and thank you sa pag-comment dito. Okay, so sa mga subscriber natin dyan na hindi man lamang nagko-comment, mag-comment naman kayo mga kamamay para kahit paano, lahat, kahit anong comment nyo para naman makilala ko rin kayo, para naman magkaroon tayo ng interaction. Okay? So, simulan na natin mga kamamay ang ating topic ngayong araw na to. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi na tumingin sa iba ang isang lalaki? So, number 1, magtakda ng malinaw na hangganan. Mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Kailangan ipinaalam nyo rin po ang hangganan ng bawat isa sa inyong partner. Kamamay, ano bang sinasabi mong hangganan? Ang ibig kong sabihin dito mga kamamay, for example, babae ka, may partner ka, nakikita mo siya na tumatawa, ngumingiti, sumasaya, nagiging malapit sa mga kaibigan niyang mga babae. So kapag ka ganun, hindi yun okay sa'yo. Tipong feeling mo, nagsiselos ka, or something na hindi okay sa'yo yun, na-awkwardan ka, o nangangamba ka, baka mamaya, sa kabila pala ng mga tawanan, kulitan, harutan niya sa kanyang mga kaibigang babae, is lumampas na dun sa boundary. Okay? So pag sinabing malinaw na hangganan, sabihin mo sa kanya. Okay? Sabihin mo, babe, halika muna dito, pag-usapan natin to. Babe, hindi okay sa akin na nakikipagharutan ka sa mga babae mong kaibigan. Hindi okay sa akin. Parang nagsiselos ako, parang masakit sa damdamin ko. So, sabihin mo sa kanya kung hanggang saan, okay, yung kaya mong tasten, kaya mong intindihin pagdating sa ganon. So, kailangan malinaw yung hangganan ng iyong pasensya, ng iyong sarili sa mga ganon. At mahalaga na ipaalam mo ito sa partner mo. Para sa ganon, maiwasan nyo ang hindi pagkakaintindihan. Kasi pagdating sa isang relasyon, kapag kayo ay hindi nagkaintindihan na, dyan nagsisimula. Okay? Ang awayan, ang selosan, ang tampuhan, at kung ano-ano pa. Kaya maganda mga kamamay, mag-set kayo ng malinaw na hangganan para alam ng bawat isa, hindi lang ng lalaki, pati rin sa babae, kailangan mag-set din kayo parehas ng hangganan kung hanggang saan, okay, ang inyong pag-unawa. Okay? Para sa ganun, maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan, ang pagkakatampuhan, at yung selosan. Sa paraang yan mga kamamay, hindi magagawa na maghanap ng isang lalaki ng iba kung alam niya na mayroong isang babaeng kagaya mo na nasasaktan kapag lumampas na siya sa boundaries. Okay? So malinaw tayo dyan mga kamamaya. So number 2, magkaroon kayo ng isang bukas na komunikasyon. Ito nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Mahalaga ang communication sa araw-araw. Okay, kamustahin mo siya, kakamustahin ka rin niya. Kasi kapag nawalan ka ng komunikasyon sa kanya, iisipin niya na binabaliwala mo na siya. Iisipin niya na baka hindi ka na interesado sa kanya. Kaya yung ibang mga lalaki, kapag hindi mo siya kinamusta, hindi rin sila nangungumusta. Kaya ang maganda dito mga kamamay, kung ayaw nyo na maghanap ng ibang communicationan ang isang lalaki, kailangan araw-araw nyo siyang natatanong. Kinakamusta? Kung okay pa ba siya? O baka mamaya may problema na pala siya dahil sa hindi ka nagtatanong sa kanya, hindi ka nakikipag-communicate sa kanya, sa iba na lang niya isineshare. So mas masakit yon. Kaya maganda mga kamamay, magkaroon kayo ng bukas na komunikasyon
sa bawat isa para sa ganon nagiging malinaw ang takbo ng inyong relasyon. Kung smooth pa ba, kung may problema na ba, o kung ano pa man. Kasi yung ibang mga lalaki, ibang mga babae, nagtatampo na po. Hindi po natin alam, nagtatampo na po pala. Okay, tanungin mo, okay lang naman daw sila. Even if meron na pala silang kinikim-kim na problema, hindi pa nila sinasabi. Kaya maganda mga kamamay, araw-araw nyo silang tanungin, araw-araw din kayo magkaroon ng bukas na communication sa isa't isa para nalilinaw po ninyo ang mga bagay-bagay. Kasi po, ang isang maliit na problema kapag kain ay tumagal ng tumagal, lumalaki at nadadagdagan. Kaya hanggat maaari, bukas na komunikasyon ang susi sa ganyang klase ng problema. So sa ganyang paraan mga kamamay, maiiwasan ng isang lalaki na tumingin sa iba sapagkat naayos nyo ng maaga, naayos nyo at bibigyan nyo ng linaw ang bawat problema ng inyong relasyon. Okay, so bago natin na ituloy ito mga kamamay, kung nagugustuhan mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like ang ating video ito. Malaki maitutulong niya sa ating channel para makapag-upload pa tayo ng mas maraming love advice. So next, maglaan ng oras sa isa't isa. Mahalagang mahalaga itong mga kamamay kung bakit hinahanap ng ibang mga lalaki ang oras ninyo sa iba sapagkat hindi kayo nakakapagbigay ng oras sa kanila. Kung kayo man ay busy, kung kayo man ay maraming ginagawa sa trabaho, hindi na kayo makapag-day off. Okay, tapos kung mag-day off pa kayo, okay, tumatawag pa kayo sa trabaho, hindi nyo na nakasama ang inyong mga partner. Alam nyo mga kamamay, isa rin po yan sa maraming dahilan kung bakit marami ang relasyon na nasisira. Sapagkat hindi kayo nakakapaglaan ng oras sa isa't isa. Okay, ang trabaho ay hindi nauubos, kaya maglaan kayo ng oras para sa mga partner ninyo. Sapagkat ang mga yan ay nagtatanim ng sama ng loob, nagtatampo, nagagalit, at hinahanap nila yung oras ninyo sa ibang tao kapag hindi kayo nakakapagbigay ng oras sa isa't isa. Sa isang araw, kahit 30 minutes or 1 hour, magbigay kayo, kamustahin nyo, kausapin ninyo, gumala kayo, kumain kayo, basta magbanding kayo. Napakalaki ng impact niyan pagdating sa inyong relasyon. Sapagkat diyan mo na ipaparamdam ang pagmamahal mo sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, huwag nyo sanang kalimutan na magbigay ng oras sa inyong mga partner. Okay? Yan po ang magiging pundasyon ng tibay ng inyong samahan. Yung nakakapag-usap kayo, nakakapagkamustahan, okay, makakagala kayo kahit kain lang sa labas, napakahalaga yan mga kamamay. Okay? So next, magpakita ng pagpapahalaga at suporta. Yes, mga kamamay, isa rin po itong sangkap upang hindi tumingin sa iba ang isang lalaki. Magpakita kayo na pinapahalagahan nyo ang isang lalaki sa inyong buhay. Sinusuportahan ninyo sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga plano, hindi yung kokontrahin nyo agad sila. Okay, nagpaplano pa lang, kinokontra nyo na kaagad. Partner ba kayo? Sinusuportahan mo ba siya? Mahalaga yan mga kamamay. Pakita mo sa kanya na nandyan lang kayo sa kanyang likod sa mga plano niyo sa buhay. Sapagkat ang mga plano naman niya ay para din sa inyong dalawa, sa inyong pamilya. Kaya mga kamamay, ipakita ninyo upang ang isang lalaki ay hindi tumingin sa iba. Kailangan nandyan ang suporta ninyo at pagpapahalaga. Kasi kung wala yon, hindi niyo makita yung pagpapahalaga at suporta mo, malamang sa malamang hahanapin niya sa iba at baka dun niya makikita. Kaya sana, wag mo sanang itulak ang isang lalaki na maghanap sa iba ng suportang hinahanap niya sa iyo. And last, alamin mo ang wika ng kanyang pag-ibig. Oo mga kamamay, lahat ng lalaki, iba-iba ng paraan kung paano sila magpakita ng pagmamahal sa isang babae. Baka kasi mamaya, akala mo, wala siyang paki sa'yo. Okay, hindi siya madalas mag-I love you, hindi siya madalas magsabi ng mahal kita, hindi siya madalas yumakap, humalik sa iyo. Tapos, iba pala ang kanyang love language o wika ng pag-ibig. So, ang paraan pala niya, sabihin na natin na, na pinagluluto ka, okay, na pinagsisilbihan ka, pero hindi nga lang talaga siya madalas mag-say I love you, say mahal kita. So, iba-iba ang wika ng pag-ibig ng mga lalaki. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, alamin nyo po yan para masuklian ninyo kung ano man yung wika ng pag-ibig na meron siya. Baka kasi mamaya, hindi kayo mag-fit. Okay, magkaiba kayo ng love language, medyo mahirap yan. Kaya bilang isang babae,
kung may pagkakataon ka at oras ka, alamin mo kung saan siya magaling, okay? Kung paano niya ipinararamdam sa iyo ang pagmamahal niya sa iyo, so alamin mo yon. At the same way, doon mo rin ibalik yung pagmamahal mo para sa kanya, para pasok na pasok sa banga at walang tapon. So mga kamamay, ilan lang yun sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang maiwasan ng isang lalaki na tumingin pa sa iba. Kapag na-perfect nyo yan lahat, sigurado ako magiging matibay ang inyong relasyon. So, paano mga kamamay? Maraming salamat sa panonood at pagtapos ng video ito. So, see you for our next vlog. Mag-comment ka naman kung taga-saan ka at kung tinapos mo at nagustuhan mo ang video ito. So, see you for our next vlog. Paalam sa inyo.